Ayan mga kapatid, welcome back po dito sa aking channel sa A. Amado Vlogs. Ayan, at yun, nahuli man tayo dito sa pagbablog dito sa Israel 150 CLF ay sihitikin naman natin or pupunuin din natin ng mga specs at features niya, no? Tapos syempre sasabihin din po natin sa inyo kung anong presyo nito. Yun, bibigyan din po natin sa inyo ang high down payment at saka ang kanyang low down payment para at least may idea po kayo kung sakaling kayo ay kukuha ng unit na to. So huwag na natin patagalin, let's go! Ayun, ito mga kapatid, bago natin simulan, isikutan muna natin tong Easy Ride 150 CL na FI. So para makita muna natin ang kabuuan, pakita natin sa inyo, no? Yan. Bago natin simulan kung ano ba yung mga dapat nating malaman sa unit na to. Yan, ikot muna natin sa inyo. Tapos mamaya, isa-isahin na rin natin. Pero parang mas gusto ko rin sana yung kulay ko lang i-vlog natin. Pero nandito na rin naman tayo sa kulay na to. Is ituloy-tuloy na lang din natin tong kulay black na unit. At hindi, isa pa mga kapatid, hindi rin pala natin mapapagana ang ating panel board kasi hindi po ito activated. Kaya hindi po natin sila makikita yung kagandahan nito, ano? Sa mga susunod siguro nating vlog, saka po tayo makakakita ng kanyang dashboard. So sa ngayon, dito lang muna. So yun yung mga kapatid, dahil sa napapalibutan ng mga aso rito, mga alaga natin, yung kulay itim na to is lilipat na lang tayo dun sa loob. Yung kulay pula na lang ngayon ang ating ano sa inyo, no? Paliwanag kasi dito sila nakatambay. So baka sabihin nyo puro aso yung nakikita. Na natin doon tayo sa kulay red. Magulo sila, magulo. So ito mga kapatid, dito natin simulan, no, sa kanyang dashboard. So yun, kagaya ng dati, ang ating Easy Ride 150 CL is wala pong nabago dito sa kanyang forma, dito sa kanyang brake lever at dito sa kanyang mga switches. So same pa rin na mayroon pa rin po tayong passing light. Dito po ang ating passing light, andito ang ating high beam at low beam, andito rin po ang ating horn at ang ating syempre signal lights. At mayroon po itong charging port. Yan, USB charger. At dito naman sa kanan niya is nandito rin ang ating headlight switch. Yan. Starter button, starter switch at ang ating kill switch or on off switch, no? At ito mga kapatid, andito na tayo sa harapan naman. Andito na po ang kanyang headlight. Yan, projector light yan. Pagka naka-low tayo is ito ang ilaw na dalawa. At pag tayo ay naka-high is apat na po yung nagsasabay-sabay. At itong ilaw na to, itong kulay puti na to is pagka on pa lang po ng ating susi niyan is umiilaw na yan. So automatic po yan na may light na siya. So hindi na po natin kailangan mag-park light. Automatic siya, mayroon, ano. At ang kanya naman pong signal light is visible yan kahit sabihin natin sa araw o sa gabi man tayo. Di mas maganda sa gabi kasi mas maliwanag nga. At ang kanyang fender is wala rin po tayong nabago dito. So same pa rin po sa dati. At ituturo rin po natin sa inyo yung mga nabago rito sa kanya kasi FI na nga siya, di ba? So yun. Yan mga kapatid, dito naman sa kanyang front fork absorber is parang lumiit siya, no? Hindi siya kagaya nung dati na halos susukat ang ating wheel seal dito sa pang XRM. So hindi ko sure kung kakasya pa siya sa ngayon, parang lumit kasi sa paningin ko. At dito naman sa kanyang gulong ay wala rin pong nabago sa laki, ano, 80-90 pa rin tayo by 14. Ang nabago lang rito mga kapatid is ang kanyang mags, yun. So iba na rin ang design ng kanyang mags. At mas maganda na to, elegante. At isa pa dito sa kanyang rotor disc, gumanda rin ang design. At dito sa kanyang caliper is same pa rin tayo, no? Kasya pa rin ang pang M3 o dash yata, Honda Dash, parang ganon. Kasya rin siya. Kasi na-try ko na rin to sa motor ko yung ganitong design. At kung hanapin naman natin mga kapatid ang kanyang busina ay nandito lang sa taas ng fender, ano. Nasa taas lang ng fender na to ang kanyang horn. At syempre ang ating ECU ay nandito rin banda sa loob. So ayun, may kita po natin itong may mga wire na yan. At ang kanyang regulator. So ang regulator ay hindi po nabago ang lagay simula noong 150 CL pa siya, hindi pa siya nagiging FI. Same pa rin po ng kalagayan.
So ito lang ang nadagdag, yung ECU na nandiyan na siya. Ayun, at dito naman sa kanyang pan cover mga kapatid is same pa rin to, no? Parang may ganito pa rin yung 150cl natin. At ang kanyang muffler is same pa rin, walang nagbago. Halos kung anong itsura dati ng 150cl is same pa rin siya sa 150cl na FI. At dito naman sa kanyang swing arm na tinatawag natin is nabago siya. Kasi bakit? Nabago rin kasi yung ating engine. Paano natin nasabi na nabago ang kanyang engine? Ipapaliwanag din po natin sa inyo yan. Ibaba lang natin ang ating camera para makita po natin. Kung kayo po ay pamilyar noon sa ating Easy Ride na CL, kung kayo po ay may mga gamit, so hindi pa po dito nakadirect sa kanyang makina or engine ang ating center stand, no? So mayroon pa siya dating kasi rito chassis, tapos sa ngayon is dito na rin siya sa kanyang makina nakasabit yung ating center stand. So yun po ang nabago, kaya medyo nabago yung design ng ating engine. At isa rin na nabago rito yung kanyang mags mga kapatid sa likod. So mas gumanda. At sa tingin ko talaga is mas gumanda rin ang ating preno nito, kasi gawa nga nung parang mas lumiit yung kanyang hub. So mas kapit yung ating brake shoe. Kung mapapansin nyo rin dito sa kanyang axle, itong sa kanyang swing arm is parang Honda Click na rin talaga siya, kung ikukumpara natin, kasi halos same sila ng ganitong design. So pabilog yun. At kung titingnan naman natin mga kapatid, o itatanong nyo yung gulong kung may nabago ba, same pa rin po siya ng size 1990 by 14. Ayan, zoom lang natin para makita nyo rin yung kanyang size. So same pa rin po ng size na 1990 by 14. Yun mga kapatid, kung dito naman sa kanyang fender, same sila ng design ng Honda Click at sa kanyang winker lamp dito sa likod or signal light na tinatawag. Pero ang kaibahan nga lang sa Honda Click kasi is may mga cover dito, Itong sa Easy Ride na 150cl is wala po siya. So punta tayo doon sa gilid. Yan, ito naman ang tingnan natin mga kapatid. Ang kanyang crankcase dito sa gilid is wala na rin po tayong kickstart. So need talaga natin dito na mapanatili rin na maganda yung ating battery, yung kailangan lagi natin i-maintenance ang ating battery para hindi tayo mahirapan magpa-start, kasi nga kagaya na sinabi ko is wala na po siyang kickstart. So same na rin siya doon sa mga ibang brand ng motor, Yun, at dito naman sa kanyang monoshock is nabago na rin, hindi rin siya ganyan ang design nung mga unang lumabas. So mas maganda to at mas malambot ang laro nito, So titesting din natin mamaya kung magkakaroon tayo ng pagkakataon. At yun din naman sa kanyang throttle body, same lang sila ng throttle body ng ating Easy Ride na 150 Fi at 150 P na Fi, At dito naman sa kanyang side stand mga kapatid is wala pa rin po tayong kill switch. Baka kasi may mga magtanong kung mayroon na po ito, ay wala pa rin po tayo. So same pa rin po sa dati yung ating design ng ating unit na Easy Ride na 150cl na Fi. So pupunta naman po tayo mga kapatid ngayon sa presyo kung magkano ba to, papaliwanag din po natin sa inyo. So ayun mga kapatid, dito na po tayo sa price natin, Ito po ay may SRP or cash niya na 63,000. Yun, 63,000 po mga kapatid, ulitin ko po yun. At ito po ay mayroong high down payment na tinatawag po, Ito po ang magiging total cash out po natin is 13,668. Ayan po sa total cash out ng high down payment. At ito po ay may down payment na 8,100. 8,100 plus 2 months advance deposit or security deposit po na tinatawag. At ito po ay may monthly na 6 months na 10,984. Ayan. At sa kanya naman pong 1 year ay 6,259. At sa kanya naman pong 18 months ay 4,694. At sa kanya naman pong 2 years ay 3,897. At sa kanya naman 30 months ay 3,424. At sa 3 years ay 3,109. So, yun po. Total cash out po natin dyan sa high down payment is 13,668. So yun po ang ating total cash out at ang ating high down payment. Meron din po tayong low down payment mga kapatid. Syempre
Mayroon din po tayong 2 months advance or 2 months security deposit na tinatawag. So ang kanya pong down payment naman dito mga kapatid ay 4,950. At mayroon po itong term na hanggang 3 years. Ang kanya 3 years din po dito ay ang magiging monthly po ninyo 3,260. Sa kanya naman pong pababa naman tayo mga kapatid, ibahin natin. Sa kanyang 30 months is 3,592. At sa kanyang 2 years ay 4,091. At sa kanyang 18 months ay 4,922. At sa kanyang 1 year ay 6,585. So yun po ang ating low down payment. Pero need pa rin po talaga natin dyan mga kapatid ng ating 2 months advance or 2 months security deposit sa mga nabanggit po. Lahat po yun ay less 400 naman sa ating mga monthly. So yun, sana po makabil kayo mga kapatid. At sa susunod vlog naman natin dito is tingnan naman natin kung ano ang magiging itsura o ano ang itsura ng kanyang panggilid naman, ano. Kasi sa ngayon puro panlabas lang tayo, so check naman natin kung same pa rin ba sila sa dati. Okay, maraming salamat mga kapatid. Ingat po tayong lahat.